Okay po, magandang gabi sa bawat isa. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Para pong hindi po kayo excited. Sige nga po, yung palakpak na excited sa presence ng Lord. Amen. Hallelujah! So dapat po, distinct po yung palakpak natin para kay God ha. Hindi katulad ng palakpak natin sa tao. Sa tao, okay lang na medyo mahina. Pero pag sa Diyos po, dapat todo bigay. So, yun. So, sa gabi pong ito ay, this is the last Sunday for the theme, Soul Winning. So, kasi next Sunday po is December na. Merry Christmas po. Advance. So, ngayon po ay, isang verse lamang po ito, pero napaka malaman. So, tingnan po natin. Acts 1, verse 8. At ito po ay binigyan ng pamagat na witnessing today na makikita nyo po sa newsletter. Ano po? So bakit po today, hindi po tomorrow? Kasi po itong today po or witnessing today, it speaks of urgency po. It speaks of the urgency or importance of the mission or of the work of witnessing. So, basahin po natin yung Acts chapter 1 verse 8. Sabay-sabay po nating basahin kasi po napakaigsi naman. You can read from the monitor or the PowerPoint po. Sige po, sabay-sabay nating basahin. Ready, go. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Let us pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, once again for the whole day, even for the whole week that had passed, O God. And thank you, Lord, for the strength that you always give us, even for all the blessings, patuloy mo pong pangunguna at pag-iingat sa bawat isa. Lord, we thank you even sa aming pong mga hininga, Panginoon, na patuloy mo pong sinusustain kami sa bawat araw. At sa kalakasan, Panginoon, na ikaw nga po, O Diyos, ang pinagmumulan. Salamat po sa gabi pong ito at sa iyong mga salitang nahayag. Hayaan mo po, Panginoon, na kami po ay maging bukas. Nais mo pong ituro sa amin, anuman ito, Panginoon, correction man, or teaching, or encouragement, or challenge, O God. Lord, help us, Father God, to really, Panginoon, ma-absorb namin ang nais mo pong ipahayag sa amin sa gabi pong ito through your words. Father, we thank you and we bless your holy name. We give you thanks. You alone, Lord. Your holy name is alone we praise and we give thanks. In Jesus' name we pray. Amen. So po, dito sa Acts chapter 1, verse 8, ay may tatlo pong napakahalagang makikita natin. Or masasabi kong bakit special po ang Acts chapter 1, verse 8. Kasi po, napakarami pong rason kung bakit special yung, balik po natin sa Acts 1:8. So, bakit po napaka-special ng Acts 1:8? Una pong rason is, ito po yung pinaka-outline ng Book of Acts. Kung hindi nyo po mapapansin, ang verse 8 po ang pinaka-outline ng Book of Acts. Ito yung talagang parang skeleton ng Book of Acts, na makikita po natin na ang Book of Acts po, it's about witnessing from Jerusalem and to the ends of the earth. Kung papansinin nyo po, habang binabasa nyo yung Book of Acts, ang Acts po, beginning chapter 1 to 7, it tells us about witnessing in Jerusalem, and in Acts chapter 8 to 12, in Judea and Samaria, and the rest po ng mga chapters 13 to 28 is witnessing to the ends of the earth hanggang sa tayo po'y narating ng salita ng Diyos. So yun lamang po ang unang rason. Pangalawang rason kung bakit ang Acts chapter 1 verse 8 ay napaka-special because kung papansinin niyo po ulit, this is the last word na sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciples because ito po yung parang huling habilin niya sa mga disciples niya before He ascended to heaven or
before po siyang bumalik sa Diyos Ama. Ang sabi niya po ay iyon nga pong binasa natin sa verse 8, ito po yung huling salita niya sa mga tagasunod niya at sa mga nananampalataya sa Kanya. At ito po yung pinaka-central plan ng Diyos sa Kanyang iglesia o sa Kanyang church o sa Kanyang body. Tayo po yun. At ito pong verse 8 ay since nito po yung pinaka-central or God's plan ng Diyos sa atin, makikita natin dito ano ang plano ng Diyos sa atin na Kanyang mga anak at ano ang gagawin natin at saan natin yon gagawin. So, tingnan na po natin yung tatlong bagay na pinapakita ng verse 8 ng Acts 1 kung ano po yung tatlong bagay na yon. Sige po. Next po. Una, it is in verse 8, nandyan po yung katawagan ng Diyos sa bawat isa. Wala pong exempted dito. Sa lahat, sa bawat isa na sumasampalataya sa Kanya o yung may personal na relasyon sa Diyos o kay Jesus, yung nakakakilala at may personal na relasyon, yung nag-surrender ng kanyang buhay kay Jesus, ito po ang katawagan niya sa atin. Tayo pong lahat ay Kanyang mga tagapagpatotoo, witnesses. Although po sinabi ito ni Jesus doon sa Kanyang mga early followers or disciples during the early church, ito po ay totoo din sa atin sapagkat ito po ay ibinigay talaga ng Diyos sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. At sabi po ng Book of Acts, ano daw po ba ang, kasi ito yung parang last spoken words ni Jesus, you will be my witnesses. Kung tatanungin ko po kayo, ano po ba ang ibig sabihin nito sa inyo? Ibig sabihin po nito, meron pong ibinibigay sa atin ng Diyos na gawain. Nung makilala natin si Jesus, hindi naman po tayo outright na dinala niya or isinama niya sa langit, di ba? Iniwan niya tayo dito, kaya nga po tayo nandito pa. Ibig sabihin nun, meron pinapagawa ang Diyos sa atin. At ito po yung nakapaloob sa verse 8 ng Acts chapter 1, you will be my witnesses. Ngayon ang tanong po ganito, ano po ba ang isang bagay na pwede nating, wag na muna yung pwedeng magawa dito na hindi pwede doon. Ano po ba ang pwede nating magawa dito sa earth na hindi na pwede din nating magawa sa langit? Marami, di po ba? Una, we can sing here and we can also sing sa heaven pag nandun na tayo. Pwede din po tayong manalangin dito at sa heaven, pwede pa rin po tayong manalangin. Ano pa? Pwede po tayong makipag-fellowship dito at sa heaven, pwede pa rin. Pero ano pong isang bagay, ang nais ng Diyos na gawin na natin ngayon dito sa lupa na hindi na natin pwedeng gawin sa langit. At yun po ay ang, mag-evangelize o mag-share ng gospel at mag-akay ng kaluluwa kay Kristo. Bakit hindi na natin yun pwedeng gawin sa langit? Kasi wala nang sinner doon. So, ang binabahagi na ng salita ng Diyos, ng gospel, at ang inaakay patungo kay Jesus ay yung mga nawawala pang kaluluwa o kung ibig sabihin, mga unbeliever or hindi pa nakakakilala kay Kristo in a very personal way. Although lahat ng tao, tanungin mo, kilala nila si Jesus, but not in a very personal way. So, ito po ang nais ng Diyos na gawin natin na hindi na natin pwedeng gawin sa langit. Kaya, we have to make the time or we have to be urgent in doing this, knowing the fact na hindi natin alam kung hanggang kailan nakatala dun sa book of life, kung hanggang kailan tayo dito sa earth. Di po ba may mga maagang mga bata pang namamatay na,
may mga nasa Middle Ages na namamatay na hindi naman na, tatanda pa ako. Hindi po yun kasi only God knows. Ang nais lamang po ng Diyos, wag na nating hintayin kung hanggang kailan tayo. Pag 18 years old na ako magsishare ng gospel, parang magde-debut. Ano po? Or kaya, pag may trabaho na ako magsishare ng gospel. Wala pong time yun na nais natin, kundi ang timing po ay nasa kay God lagi. At ito na po yun. Kaya nga sabi dito sa pamagat ng Acts 1:8 is, witnessing today and not tomorrow. So, bakit po hindi na lamang gumawa si God ng mga very awesome ways? So, bakit hindi nilang kaya magpadala si God ng mga angels to share the gospel? I-awkward po yun. O kaya, weird, baka hindi yung mga tao kasi, parang matatakot sila kasi angels na baka isipin nila kinukuha na sila ni God. Diba? Or bakit hindi na lang kaya si God magsulat ng gospel sa sky through the lightning na ini-strike niya? Parang dun sa kay Moses, pag ng lightning nakasulat yung 10 Commandments. Bakit hindi na lang kaya maggumawa si Lord ng ganun? Kasi hindi po yun ang plano niya. Ang plano niya ay tayo ang gagawa nun. Kaya nga tayo, iniwan ni Jesus dito sa lupa. At nung makilala natin siya, hindi niya kaagad-agad tayo dinala sa langit sapagkat tayo'y may katawagan na maging mga tagapagpatutuo ni Jesus sa mga kaluluwa o mga taong wala pang relasyon sa Diyos. So, ano po bang ibig sabihin ng isang witness? Ayun, witnessing is every Christian's job. Sabi ko nga po kanina, walang exempted dito. Kung Kristiyano ka, ito ang trabaho mo, to witness. Okay? Next po. Ito po. Makikita natin dito sa larawan, sa court of law po, yan po ay isang witness. Before po ini-interrogate ang isang witness, ay ipinapa-oath po muna siya or tinatanong muna siya, pinapapromise, na nakapatong yung isang kamay sa Bible. Ayun. At isang kamay nakaganon. So, tinatanong, ewan ko po kung sino na nakapag-witness sa inyo sa court of law. Wala pa po siguro. Pero si Doc po, alam ko nakapag-witness siya as an expert witness. So, makikita natin sa mga, or movies or mga palabas na pag sa court, nagsusor or nag-oath yung witness. At ang sabi, nung clerk of court, tinatanong siya, sometimes ang nag-aano sa kanya is the interpreter, I think. So, inaano siya na, do you promise to tell the truth and nothing? But, hindi tatlong truth yun eh. Di ba? Do you promise to tell the truth? Yan. The whole truth and nothing but the truth. So, nandoon po yung kahalagahan ng katotohanan, kaya nga 3 beses pong inulit. Pag magbabasa po tayo ng Bible, let's observe, pag paulit-ulit pong words, ibig sabihin nun, ini-stress po talaga ang meaning or ang ibig sabihin nun sa atin, or may yung significance ng word nun sa atin. Kaya itong truth, paulit-ulit. Ang isang Kristiyano daw na tagapagpatotoo o witness ay sinasabi yung katotohanan, ang buong katotohanan at ang katotohanan lamang. Ngayon, sino po ang pwedeng makapagsabi ng katotohanan? Siyempre po, yung kilala si Jesus o yung may personal na relasyon sa Diyos. Sapagkat masasabi mo ang totoo kung ikaw mismo yung personal na nakakita or nakaranas ng pagkilos ng Diyos o ng pagliligtas ng Diyos. Hindi ko naman pwedeng sabihin yung pagliligtas ni
ni Jesus kay Ate Novi yung ang ipagpapatutuo ko. Kasi hindi na yun totoo para sa akin. Kasi hindi na ako first-hand witness. Kumbaga, parang nakita ko lang sa kanya o narinig ko lang sa kanya. Otherwise, ang magiging labas nun, hindi truth, kundi chismis o hearsay. Kasi hindi sa akin galing. So sa court po, ang hearsay is inadmissible as evidence. So kahit pa sabihin mo marami kayo nakapakinig, pero hindi kayo talaga ang nagsabi nun o nakakita nun o nakaranas nun, hindi nyo po pwedeng sabihin na totoo yun. So kailangan talaga out from our personal experience, yun ang sasabihin natin sa tao, paano tayo iniligtas ni God, kung paano tayo noon nang hindi pa natin kilala si Jesus, ano ba tayo, ano ba yung katauhan natin, nasaan ba tayo nung wala pa tayong relasyon sa Diyos, yun lang po ang sasabihin natin yung kung paano tayo iniligtas ng Diyos sa tiyak na kapahamakan doon sa apoy ng impyerno. Kung paano tayong pinangakuan ng Diyos at binigyan ng buhay na walang hanggan after dito sa lupa. At kung paanong tayo'y hinihintay ni God doon sa langit. So yun po ang ipapagpatutuo natin ay kung sino si Jesus. Siya ay Diyos nagkatawang tao na matay at sa ikatlong araw ay nabuhay na maguli at siya ay bumalik sa kanyang Ama sa langit. Yun ang pinaka-foundation ng Christian faith natin sapagkat yun ang pinaka-distinct natin sa ibang mga religious organization or religious group. Sabi nila, ito ang founder namin, ito ang totoong pananampalataya, pero yung founder nila namatay. At sa ikatlong araw ay patay pa rin. Tayo po, ang pinaka-founder ng Christian faith natin, namatay ngunit sa ikatlong araw ay nabuhay na maguli at nananatiling buhay. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tunay pong dakila ang ating Diyos. Yun lamang po talaga ang pwede natin na pinaka-distinct, kumbaga kaibahan natin sa mga ibang nagpapahayag ng pananampalataya. Doon makikita ng mga tao na totoo at tunay ang ating ipinapahayag. Ngayon, the second is, a Christian witness is one who shares, pakibalik po doon sa, shares what she had experienced. So, dadagdagan ko po ito, kanina nasabi ko na yung personal experience natin, katulad din po yan kung magbebenta ka. Sino po ba dito ang trabaho ay salesman or saleswoman? Wala. So, kung magbebenta ka po or mag-aalok ka ng isang produkto, before ka maging effective sa pag-alok niyan, dapat alam mo kung ano talagang epekto niyan. Hindi ka pwedeng mag-sale ng pampakinis ng mukha kung ang mukha mo ay hindi makinis. Hindi ka panipaniwala, di ba? So, hindi ka pwedeng Kristiyano ka na kung ang pamumuhay mo ay hindi. So, ganun po dapat tayo na nagpapatutuo kay Jesus. Kasabay ng sinasabi natin ay ang nakikita sa mga buhay natin. So, yun po yung effective witness. Kailangan nararanasan, kailangan alam mo yung epekto, kailangan nakikita mo ang katotohanan ng ipinapahayag mo. And lastly, a Christian witness is one who remains loyal to the end. Ito po yung mabigat, ano po? Kasi sometimes, ang nature ng tao ay hindi loyal. Madaling magbago. Madaling madala. Madaling magbago ang isip, lalo na ng mga babae. Pliki. Ano yun? Sabi? Ang mga babae daw ay madaling magbago ng kaisipan. Although mga lalaki, medyo rin, pero mas firm sila. Kapag nag-decide sila ganyan. Kami mga babae minsan, ay sige, tapos na naman, bigla na naman, wag na. So yun. So that's the nature of being a woman para may kaibahan naman sa lalaki. Ano po?
Pero tayo ng mga Kristiyano, kailangan maging firm tayo kung ano ang ipinapahayag natin or ipinagpapatutuo natin sa mga wala pang pagkakilala sa Diyos. Doon po, ang mga Christian na early Christians, kapag nagpapatutuo sila, ini-expect na nilang may mangyayari sa kanila. Diba? Nabasa natin sa Book of Acts, sina Stephen, sina Paul, sina Peter, sina John. Marami po silang mga persecutions, maraming mga sufferings na pinagdaanan at masaklap pa nun, napaka-worst ng mga buhay or katapusan ng buhay nila sa earth. Diba? Si Stephen pinagbabato, si Paul yata sa history ay ibinitin daw ng patiwarik habang I think parang pinas lang siya. At kung ano-ano pang mga makikita natin na mga worst end ng buhay, pero they remain loyal up to the end. Tayo po, umulan lang. Ay, naku, pastor, di mo na ako sasama sa pag-visit natin or pag-evangelize natin doon kasi maulan. Maraming dahilan, napakarami natin. Or mabilis tayong mag-isip ng dahilan. Parang sa short period of time, ay madali tayong mag-give up. So, sana maging challenge sa atin yung mga buhay ng ating mga kanununuan na mga believers na talagang they remain loyal to the end. Alam niyo po, may nabasa ako sa Daily Bread. This 2013 lang na Daily Bread. Hindi ko lang po matandaan kung anong month yon. Isang patutuo na naka-challenge talaga sa akin, yung pong patutuo ni Rick Warren about his father. Nabasa niyo ba yon? Ano? Ayun ko, nagbabasa kayo ng Daily Bread. Grabe talaga yung impact nun nung nabasa ko. Kasi sabi doon, yung father niya matanda na. And on his deathbed na, ibig sabihin, bedridden na siya at naghihintay na lamang na kunin ni God. Kasi talagang, hindi na siya makatayo. At talagang ang pagkain niya, pinapakain na lang siya. So, minsan daw, isang gabi, parang naging restless yung tatay ni Rick Warren. Ano po, kilala niyo si Rick Warren? Siya po yung author ng The Purpose-Driven Life book. So siya po daw ay nung isang gabi daw, nangyari yon before na siya ay mamatay. Restless daw, hindi mapakali, at nakaturo daw sa pinto na parang akmang tatayo dun sa bed niya, hindi na nga kayang tumayo kasi nga talagang bedridden na. At sige daw yung whisper or parang nag-murmur siya at ang sinasabi niya, I have to win one more souls for Jesus. Imagine, yung taong yun, matanda na, bedridden na, at nearly death na. Pero ang nasa isip niya, to win one more souls for Jesus. Tayo po na very able, nag-iisip po ba tayo ng ganun? I have to win one more souls for Jesus. Alam niyo po, rebuke din po yun sa akin kasi nung nabasa ko yun, grabe talaga yung natouch po talaga ako dito kasi sabi ko parang malaking sampal yun sa akin kasi ako napakarami kong opportunity but sometimes na-overlook ko yun dahil sa kung ano-anong mga kaabalahan. Pero ito, nasa deathbed, nakakaya niya pang mag-isip, I have to win one more souls for Jesus. Di po ba very challenging ito? Na sa atin na very able pa na mag-reach out, pumunta sa mga taong nakikita natin na kailangan nila si Jesus, pero hindi natin nagagawa. So sana po ay magkaroon po talaga tayo ng ganitong passion to reach out, to win souls for Jesus. Now, the second truth in Acts chapter 1 verse 8 is that there is God's provision. Sometimes, natatakot po tayong mag-share kasi hindi natin alam kung paano. Para tayong si Moses, Lord, nakikipag-bargain pa kay God. God, wag mo akong isugo kay Pharaoh kasi hindi ko kayang magsalita. I am short of words. Kumbaga parang konti lang siguro yung vocabulary niya, hindi. Parang idiomatic yun. So, parang ibig sabihin nun, mahiyain siya at hindi niya kayang makipag-communicate sa isang king of Egypt.
Kaya grabe pa yung bargain niya, God, wag mo akong isugo, hindi ko kaya magsalita. Pero ito po, tayo mismo minsan nag-iisip ng mga alibay. Lord, hindi ko pa alam na alam kung paanong mag-share. Ano ang Bible? Baka tanungin ako pa tungkol sa Bible, hindi ko kayang sagutin. Or Lord, hindi ko kaya magsalita. Madaldal lang ako sa bahay, pero pag sa labas, hindi. Minsan yung mga ganyan, di ba? Aminin man natin, minsan mga ganyan yung ating mga rason. Tapos, natatakot pa tayo kung baka i-reject tayo. Nagsasalita pa lang tayo, baka i-reject na tayo. Natatakot tayo sa ganung bagay o sa ganung resulta. Tapos, sasabihin pa natin, pag nagsasalita ako, nag-stammer ako. Yung parang hindi natatapos. Stammering. Yung paulit-ulit minsan. Tapos, hindi niya masyadong na-articulate yung sasabihin niya. So, yan po ang mga worries ng isang witness o isang Kristiyano kung paano ang magpatotoo. Pero ito po, alam niyo po ba na before tayo binigyan ng mission ni God to be a witness, nandiyan na, nakahanda na kay God yung kanyang ipoprovide sa atin. Kaya nga, pagbalikan natin yung chapter 1 verse 8, ang sabi doon, you will receive, power. Una-una, diba? Pinangalawa ko lang dito para medyo mas maliwanag. Pero dito sa verse 8, ibig sabihin nito, before pa man na tayo ay suguin ng Diyos, nandoon na ang kanyang provision para sa atin. Kaya wag po tayong matakot kung anong sasabihin natin because the power of the Holy Spirit will be the one. Ako po nung unang young people, kasi at the age of 18 years old po ako nakakilala sa Diyos. So, nasa college po ako noon. Siyempre, mainit. Mainit sa pagpapatotoo. Pero minsan, kapag medyo mas mataas na yung mga katungkulan o kaya mga may pinag-aralan, na-intimidate ako. Sabi ko, what if tanungin ako nito ng ganito, ganyan? Tapos di ko masagot. Ganyan din yung naging reason ko. Pero ito po ang katotohanan. Kung tayo po ay babase lang sa ating sariling lakas, sariling karunungan, ay hindi po natin kaya. But take heart because God has given us the power of the Holy Spirit. Before pa tayo kinomisyon ni God to witness, to be a witness, God has provided us the Holy Spirit to go with us. Sabi nga po sa isang kasabihan, when God sends, God equips. Hindi ka ipapadala ng Diyos sa laban kung hindi ka niya puprovide ng armor. Nauna na kaagad yung design ng armor mo before ka pa niya tawagin. Nandoon ang Holy Spirit before pa tayo ng Diyos tawagin. At yan po ang pangako niya sa atin sa anumang laban. Kasama natin ang banal na Espiritu. Because that is the power of God, God's promise, God's provision in God's power. So, why worry? So, hindi na dapat tayong mag-worry. Basta, magkaroon lang tayo ng willingness and commitment to be a witness or to win souls for Christ. The Lord will do the rest. And lastly, the third truth about Acts chapter 1 verse 8 is that ito po, dito nakapalaman o nakapaloob ang scope ng outreach. Next slide please. Yun. The scope of witnessing. Saan po tayo magwi-witness? From Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth.
So bakit po kailangan Jerusalem? Ano po bang implication ng Jerusalem? Geographically, ang Jerusalem po ay very strategic. Di po ba? Kasi dun po ang mga disciples nandun. Dun din po si Jesus nag-public ministry at dun din po si Jesus namatay. At dun din po si Jesus nakita ng mga tagasunod niya na umakyat sa langit. So, Jerusalem is the very place which is so strategic for witnessing, sa pagpapatotoo. Una, kilala nila ang mga tao sa Jerusalem. At ang mga taong yon in some way or another ay nakapakinig ng mga pangangaral ni Jesus. At nakita si Jesus kung paano mag-perform ng miracles at kung ano pa ang mga ginawa ni Jesus. So, napakadaling i-reach out ang mga tao sa Jerusalem, kaya dun dapat tayo magsimula. Kung paanong doon nagsimula ang mga early Christians, sa Jerusalem din po natin tayo magsimula. Ngayon po, ano po ba ang ibig sabihin ng Jerusalem sa ating mga buhay? Ang Jerusalem po ay ang ating family. Ang ating mga mahal sa buhay, ang ating relatives, ang ating mga kapitbahay, ang ating mga friends, ang ating within our geographical unit. Halimbawa, dito tayo sa Iriga. Ang mga taga-Iriga, yun ang Jerusalem natin. At kung saan ka nag-i-spend ng marami mong oras sa isang araw, yun ang Jerusalem mo. Halimbawa, nag-i-spend ka ng 8 hours sa opisina mo, yun ang Jerusalem mo. Aside from your family and relatives. Kung sa school ka namamalagi, yan ang Jerusalem mo. At kung nagtatrabaho ka sa hospital ng straight na 3 days duty, yun ang Jerusalem mo. Yun po ang kailangan unahin natin before tayong lumipat sa Judea and Samaria. Kailangan makita natin na nabahagi na muna natin ang ating mga mahal sa buhay bago tayo magbahagi sa iba. Bakit po? Ano po ba ang rationale nun? Kailangan na makita natin or bago natin iwanan yung Jerusalem natin, kailangan sila muna'y napahayagan ng salita ng Diyos. Hindi man, kung halimbawa, hindi man sila lahat tumanggap, at least nakarinig sila ng gospel, napahayagan ng salita ng Diyos. Yung pag-convert sa kanila, trabaho na po yun ng banal na spirito. Ang trabaho natin ay magpahayag ng salita ng Diyos o ng gospel, magpatotoo about kay Jesus. So, bago natin iwanan ang Jerusalem natin, isasaturate muna natin yan. Kasi hindi tayo pwedeng maging effective sa Judea and Samaria kung ang ating mismong bahay, ang sambahayan natin, ay hindi mga Kristiyano. Anong patotoo meron tayo? Oh, hindi nga yan. Anong ibig sabihin? Hindi kapaniwalaan dun sa kanyang pamilya. Ibig sabihin, hindi siya kapanipaniwala. So yun po ang minsan dapat isipin natin. Although hindi naman natin pwedeng i-force kung talagang hindi, halimbawa, kasi hindi naman talaga lahat sa family na, ay sa relatives natin. Although, I believe, ang all household talaga natin, in God's perfect timing, ay magiging Christian. Kasi yan po ang pangako ni God sa Acts, di ba? And all your household will be saved. You and your household will be saved. But, doon po sa concerning our relatives, di naman natin sila kayang pwersahin na, tanggapin nyo kasi magpapatotoo pa ako sa Judea and Samaria, baka hindi ako maging epektibo. Hindi naman po. Ang basta mahalaga po, nakapakinig sila, bahagi na natin sila. At patuloy natin silang ipanalangin sapagkat ang banal na spirito po ang siyang mag-convict po sa kanila to accept Jesus or to surrender their lives to Jesus. So yun po ang significance ng Jerusalem and all Judea and Samaria. Ang Judea and Samaria po
ay yung katabing region ng magkatabing region po yan. So parang ang katumbas niyan sa atin, geographically speaking, although merong spiritual implication po yan, pero yung geographically speaking, ang Judea and Samaria natin, yung ating province o yung ating region, and then yung ating Philippines, and then to the ends of the earth, yung sa ibang bansa na. Alam niyo po ba ang napakaganda ng pangako ng Diyos sa Pilipinas? Ang Pilipinas po ay magiging missionary sending country. Noon po, ang mga missionaries ay from the western part, di ba? Mga Amerikano, mga kung ano-anong lahi, mga Europeans, pero po ngayon, alam niyo po ba, the western countries are calling from the Asian countries to send missionaries. Nung umating po kami sa Malaysia for the East Asia Graduates Conference, ay nagsasabi po talaga yung mga speaker po namin doon na mga Kano at mga Europeans na they need missionaries. Sabi nila, we need Filipino missionaries. Kasi sometimes, parang gusto nilang Filipino kasi tayo madaling makapag-speak ng English and then madali ding makapag-communicate. So, yan po ang paghandaan natin. Malay nyo, marami dito sa atin, kapag natapos nyo ng Jerusalem nyo, Judea and Samaria, God will send you to the ends of the earth. Is that challenging, no? Di ba? Parang hindi kayo excited. Parang ayaw nyong pumunta ng Canada lang naman, na Australia, o ng New York. Yan. God knows kung ano po ang plano. Although, minsan parang nakaka-excite din, pero sabi nga, kailangan natin i-train natin ang sarili natin for the bigger work. Because our God is a big God and has a big plans for each one of us. Malay mo, dalhin kayo ni Lord, magtrabaho pala kayo sa ibang bansa. Yun na yung pagkakataon nyo to witness to the ends of the earth. Di ba? So, yun. And last slide, ito po, in conclusion, this is the challenge. For us, let us win souls because people need Jesus. Our mission is to win souls today. Ano po, lagi po natin isipin, today. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, today. Not tomorrow. We are called to be witnesses and we are to be one. In word and in deed. And we must begin right here in our Jerusalem. And sana yung mga tao na makikita natin sa heaven ay marami doon makita natin na tayo ang ginamit ng Diyos para sila'y makakilala sa Panginoon. At sana, kung may pagkakataon na makita natin kung sino ang mga nasa impyerno sa pagdating ng panahon, sana wala po tayong kakilala doon na hindi natin nabahaginan ng salita ng Diyos. Kasi alam niyo po, napakalungkot na kabanata yan na makita natin na ang isang taong kilala natin, lagi nating nakakausap, namatay at napunta sa impyerno ng hindi man lang natin nahabahaginan ng salita ng Diyos. Di ba napakasaklap nun? At talagang magiging mabigat yon sa puso natin kasi sinayang natin yung opportunity. So, it is my hope and my prayer at sana maging prayer ng bawat isa sa atin na makita natin ang buong Iriga City to come to Jesus. Makita natin ang buong Kamsur to come to Jesus. Makita natin ang buong Bicol to come to Jesus and our whole country
to come to Jesus. Let us not forget to pray daily for the lost souls that we want to win for Christ. Magkaroon tayo ng prayer burden para sa kanila. Halimbawa, araw-araw, or ngayong buwan na ito, ngayong December, maglaan tayo ng kahit 3 tao na ipapanalangin natin, bubugbugin natin, kagaya ng pagbugbog ni Manny Pacquiao kay Rios. Bubugbugin natin sa panalangin na gamitin tayo ng Diyos na maabot sila at madala natin sila sa pananampalataya kay Jesus. Sa bawat buwan, sana po ay may idulog tayo sa Panginoon ng mga kaluluwa. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na aming Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Nawa po, O God, ito po ay nagsilbing triggering point or kaya isang bagay na makaka-trigger sa aming passion, O God, to continue reach out the lost, to continue share your words, O God, sa mga nakakausap namin sa araw-araw, kilala man namin sila o hindi. Panginoon, give us the boldness through the power of the Holy Spirit to share your words with them. Tulungan mo po kami na hindi po namin tingnan ang aming mga kakulangan, kundi po ang makita namin ang iyong kapangyarihan. O Diyos, idinadalangin po namin kung meron pa, O Diyos, na mga tao na sa aming Jerusalem na hindi pa namin nababahaginan ng iyong mga salita. Lord, we uphold them to you, O God, in prayers that, Lord, help us to reach them. And Father God, hayaan mo na sa bawat araw, Panginoon, katulad ng kasigasigan, O Diyos, ng mga early disciples, ay ganun nawa kami, Panginoon, maging masigasig sa pagbabahagi ng iyong mga salita. Sa pag-reach out sa mga taong wala pa pong totoong pagkakilala sa iyo at wala pong totoong relasyon dyan sa iyo. Panginoon, tulungan mo po kami to live up to what you have called us to be your witnesses. Lord, we bless your name and we glorify you, O God, and we pray for you, Iriga City. We pray for you, Lord, the Camarines Sur, the Bicol region. We thank you, Lord, that you indeed hear the prayers of your people for sparing us, Lord, from that typhoon, O God. Hanggang ngayon, Panginoon, patuloy po kaming nag-uumapaw sa pasasalamat sa iyo sapagkat tunay, Panginoon, pinakita mo sa amin that you are our God who hears our prayers. And Lord, we pray for the Philippines. Continue, O God, to enlighten our government officials. Continue, Lord, to use your children, O God, to reach out government officials, Lord, so that from our government, Panginoon, will begin, Lord, the good governance without taint of corruption, O God. Lord, help us to do the same with ourselves, with our family, with our relatives, with our friends, with our neighbors. Help us, O God, to be truly your witnesses. Father, we thank you for your words. We bless your holy name. And we give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat para sa ating response and challenge. Lord, we have seen throughout the ages how you wrote your story of love. Lord, we have read throughout the pages how you've reached us out in grace. So grant us, Lord, a heart that beats like yours. Ignite in us a passion for your cause. Lord, we pray as we come today, may we not doubt or delay to reach
reach the nations for your name, to preach the gospel without shame, proclaiming the truth that Jesus reigns forever, forever. Every tongue will confess, every mouth will profess, to you we bow on knees. All the nations declare, as you're drawing them near, you are Lord, you are God, you are King, you are King. Lord, we have seen throughout the ages how you wrote your story of love. Lord, we have read throughout the pages how you've reached us out in grace. So grant us, Lord, a heart that beats like yours. Ignite in us a passion for your cause. Lord, we pray as we come today, may we not doubt or delay to reach the nations for your name, to preach the gospel without shame, proclaiming the truth that Jesus reigns forever, forever. Every tongue will confess, every mouth will profess, to you we bow on these. All the nations declare, as you're drawing them near, you are Lord, you are God, you are King, you are King, you are King, you are King. Amen. Nakakupo na po tayong lahat. Okay, muli nating palakpakan ng Panginoon. At patuloy natin siyang sambahin sa pamamagitan ng ating mga tinatangkilik. Sapagkat sabi nga dito sa Gawa 20:35, mas mapalad daw yung nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Kaya basahin po natin mga Gawa 20, talatang 35. Tama ba ako? Ginawa ko ito upang maipakita sa inyo na sa ganitong pagsusumikap ay matutulungan natin